May bago akong share sa inyo. Magkakabit tayo ng dashcam sa Honda CR-V 2022. Ang ikakabit nating dashcam sa Honda CR-V 2022 UCY F24, yung full screen dashcam, front and back camera. 4K resolution na yung front camera nya. Yan yung specs nya. May blind spot detection na rin. Meron siyang wifi apps. UCY F24 dashcam. Ito yung laman sa box ng UCY F24 dashcam. Pag inopen nyo yung box, ito yung rear view mirror dashcam. Ito yung pinapatong natin dito sa rear view mirror ng sasakyan. Papatong lang natin siya, hindi natin naalisin yan. Yan. Tapos ito yung front camera nya. Yan. Front camera. Tapos mirror view na rin siya. Meron siyang kasamang charger adapter. Ito yung isasaksak natin sa cigarette port ng sasakyan. Kaya nandito yung cigarette port nung sa Honda CR-V. Dito natin sasaksak. Tapos yung back camera nya, ito yung i-install natin sa likod. Ayan. Ito yung ilalagay natin sa likod na camera. Ayan, napag-ihiwalay yan. Pag-iwalayin nyo muna. Tapos ito yung wire na papagapangin natin sa gilid ng kesame. Ayan, dito natin papagapangin yan. Tapos meron siyang kasamang dual adhesive tape tsaka dalawang screw. Yung rubber clips nya. Meron na rin siyang kasamang pry toolkit, yung pang sundot sa gilid, tsaka user manual. Ayan, yun yung laman niya sa box. Ayan, ganyan yung una kong ginawa. Yung dalawang rubber clips inilagay ko na para ipapatong na lang natin dito. Ayan, ipapatong natin siya dyan. Ayan. Ayan, pag napatong na natin yung dashcam, ayan, inipit lang natin ng rubber clips yan. Ang sunod na gagawin ko, ito yung sa charger adapter na. Ito isasaksak natin dito sa taas. Meron yan saksakan dyan. Ayan, yan natin isasaksak. Ayan, pag saksak natin dito, pinagapan ko na yung wire dito sa taas. Ayan. So, ito na yung wire. Tapos lulusot naman natin dito sa gilid. Tapos pababang ganun. Ayan, lusot na natin. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Nilusot ko rito. Ayan, sundutin nyo lang ng pry toolkit tong gilid na to. Mapapasok nyo yung wire. Tapos meron dito nung rubber. Nangat ko muna para malusot natin yung wire dito pababa. Ayan. Ayan. Tapos pinaliko ko rito. Ayan. Tapos balik nyo lang ulit yung rubber. Ayan. Para mas madali nyo mapasok, angatin nyo muna tong rubber na to. Ayan. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Pagkaliko ko rito. Ayan, inangat ko muna to. Naangat naman yan, nakaklip lang. Kasi dyan natin papadaanin yung wire. Ayan. Ayan yung wire nya. Ito yung wire nya. Ayan, tinalian ko na lang. Tapos pinadaan ko rito. Tapos dumaan dyan. Kasi ito na. Ayan, dyan natin siya sinaksak. Ayan, meron dyang saksakan. Yung 12 volts port ng sasakyan. Ayan, dyan ko sinaksak yung dashcam. Tapos ito, install na natin to, yung back camera. Ayan, papagapangin natin to sa gilid ng kesame.
Ayan, nabalik ko na yung rubber, babalik nyo rin ulit yung rubber. Ayan, tsaka yung inangat natin dito sa ilalim, ayan, balik nyo agad para hindi nyo makalimutan. Tapos ito na yung wire nung back camera, sasaksak natin dito. Yan, ayan, nandyan yung saksakan nya, ito. Ayan, dyan natin siya isasaksak. Ayan. Ayan yung wire nung back camera, sinaksak na natin, tapos pinagapang natin ulit dito sa taas. Ayan, naaangat naman itong kesame. Ayan, makita nyo yung wire dyan natin pinasok. Ayan, pasok nyo dyan. Tapos pagdating dito, pasok nyo ulit dito na lulusot naman yung wire dyan sa gilid. Tapos eto na siya. Tapos angat nyo yung rubber dito para mas madali nyo mapasok dito sa loob. Tapos dito lusot ulit. Ayan. Ayan, dito na tayo sa pangalawang pinto, yung sa may likod. Ayan, angat nyo ulit yung rubber, tapos pasok ulit dito ng wire sa taas. Ayan. Pasok ulit ng wire pag ganun. Tapos dito lusot ulit. Ayan, nandito na tayo sa likod. Ayan, pinagapang natin dito. Tapos dito kayo medyo mahihirapan kasi papadaanin natin pag ano. Ayan, ang ginawa ko, inangat ko ng konti ito para maipasok natin yung wire dito sa loob. Ayan, kasi ito na siya. Ayan, naangat naman yan. Angat nyo tong rubber, tapos inan nyo lang na ganyan, mayaangat yan. Ayan, naipasok ko na yung wire dyan sa loob. Ayan, pag ganun yung pasok ng wire, kasi merong clip na nakaano rito, ilalampas nyo sa clip para mapasok nyo dyan pag ganun. Ayan, para mailak nyo ulit to. Ayan, malalak ulit yan. Ayan, para hindi nakaangat yung plastic. Ayan, eto na yung wire. Ayan, ito na yung wire. Ayan, tapos ito na yung back camera. Medyo malabo yan. Ayan, dito ko nilagay yung back camera. Dinikit ko siya, tapos binutasan ko para tuturnilin natin para matibay, hindi siya malalaglag. Kasi yan. Ayan, bali itong wire na to, dito na lang natin siya papalusutin, hindi na natin siya ipapasok dito. Easy installation lang yung ginawa natin, pang DIY. Yan, yung mga nahihirapan mag-install ng dashcam. Itong install ng dashcam po medyo madali lang. Yan, pang DIY. Yan, ito ipapasok natin dito yan. Tutornilyo natin to. Ang pinambutas ko lang dyan yung maliit na screw lang. Ayan yung ganto. Ayan, ganito lang yung pinangbutas ko kasi plastic naman yun, hindi nyo na kailangan gumamit ng barena. Butasan nyo lang ng ganito yung matulis na screw. Kasi ito yung dalawang screw na ilalagay natin. Ayan. Yung pinandikit ko yung dual adhesive tape lang, hindi ko na ginamit tong kasama niya sa box. Yung ganito lang ang pinandikit ko. Ayan, ito medyo madikit to eh. Ayan, tutornilyo na natin. Ayan, ganyan yung ginawa ko, tinornilyo ko na. Ayan, makita nyo nakatornilyo na yan. Ayan, dinikit ko muna ang dual adhesive tape, tapos tinornilyo ko para matibay, hindi siya malalaglag kahit isara-sara yung pinto. Ayan, plastic lang naman yan pag tutornilyoan nyo, kaya madali lang tornilyo. Ayan, tapos ito dito natin itatago ito sa may loob ng rubber. Ayan, naangat naman yung rubber na yan. Ayan, naangat. Ayan, dyan natin itatago. Dapat ang paglagay nito pag ganun dito sa loob, para pag sinara yung pinto nasa loob lang yung wire, hindi siya papasukan ng ulan. Huwag nyo dito papadaanin sa kabila, kasi dyan pag sa kabila, pag sinara nyo yung pinto, gaganon yung wire sa kanya. Pag kinarwash, mapapasukan kayo ng tubig. Bali, ang kailangan pag ganun, dito sa loob ang install. Ayan, pag ganyan, para pag sinara yung pinto, sa loob lang yung wire. Ayan.
Tapos ito na yung dulo ng wire. Ito i-connect na natin ulit dito. Ayan, pagkokonikin natin yan, tapos tatago natin yung wire dito. Yung mga sa sobrang wire, ito itatago natin to. Medyo marami. Ayan. Hindi nyo pwedeng putulin kasi to. Itong wire na color itim kasi maliliit yung wire niya sa loob. Kaya ang gagawin nyo, i-roll yun nyo na lang, tapos tago nyo na lang. Ayan. Kaya ganyan yung ginawa ko. Pinagduktong ko, tapos tinalian ko ng electrical tape para hindi mahila. Ayan, talian nyo ng electrical tape. Ayan, tapos meron yung pulang wire. Ito yung kinokonik sa reverse light. Bali, ito, pwede nyo i-connect, pwede nyo hindi i-connect. Ang install ko ngayon, hindi ko na to i-connect sa reverse light. Kasi meron naman si ma'am na back camera na yung pang atras. Ayan. Bali, ang ano lang nito, pagka kinonik nyo siya sa reverse light, pag umatras kayo, yung dashcam lilipat sa yung camera niya sa likod. Tapos meron siyang parking guide. Pwede nyo itong ikabit, pwedeng hindi ikabit. Yung install ko ngayon, hindi natin ikakabit para mas madali. Ayan. Ganyan yung ginawa ko sa pulang wire. Binalutan ko na lang siya ng electrical tape. Tapos itong mga sobrang wire, itatago natin banda rito. Kasi dito medyo maluwag yung space niya. Ayan, ang ginawa ko, inangat ko yan. May color grade na clip dyan. Angat nyo, gamit kayo ng pry tool kit pang angat niya. Ayan, gaganyanin nyo lang naman yan para maangat siya. Ayan, meron yan dalawang clip, isa rito tsaka isa rito. Ayan, tapos dyan na natin itatago. Ang ginawa ko, pinagapang ko ulit yung wire pababa. Ayan, para matago nyo yung mga sumobrang wire. Ayan, tago nyo ulit. Tapos ito na yung yung wire. Ayan, mas madali yung gantong install. Ayan, safe naman yan, hindi naman niya mapuputol. Pag sinara yung pinto, sa loob yung wire, hindi kayo papasukan ng ulan, o pag kinaros hindi mababasa yung loob. Tapos balik nyo na yung goma. Kasi itong mga sobrang wire, itatali natin. Ayan, ganyan yung ginawa ko. Yung mga sumobrang wire, inaayos ko, tapos ipapasok natin dito para may tago natin. Ayan. Ayan, pasok nyo dyan para hindi nakakalat yung wire. Ayan, tas ayan, kailangan di siya tatamaan ng ayan, pasok nyo yan. Ayan, ayan, nakapasok na siya, tas pwede nyo ibalik yung clip. Ayan. Ayan, meron pa palang isang clip dito na color green. Ayan, dalawa pala yan. Dalawa yung aangat nyo. Tapos isa rito sa baba, para mas madali nyo may pasok yung wire dito. Ayan, tapos na natin ikabit yung back camera. Yung dashcam, lalagyan na natin ng memory card yan. Ayan, naibalik na natin lahat. Yung mga binaklas natin, ayan, yung mga goma lang naman yung inalis natin dyan, tsaka yung dito. Ayan, yung dito, kasi dyan dadaan yung wire. Ayan, itong space na yan. Ayan, lagyan nyo ng allowance tong wire na to, huwag nyong banat. Kasi para pag binuksan yung pinto, lagyan nyo siya ng medyo konting luwag. Kailangan maluwag to, huwag banat, kasi pag binuksan yung pinto, baka mamaya babanat yung wire, maputol. Ayan, ayun na yung back camera, yung dashcam na kinabit natin. Lalagyan natin ng memory card, tapos testing natin yung kuha nya. Ayan, sa likod natin nilagay yan, dito sa taas. Ayan, mas madali dyan i-install kesa dito sa labas. Itong labas naman merong camera na yung pang atras nya. Ayan, dito nakakabit yan. Ayan, sa loob malinaw pa rin naman yan kahit nandyan, kahit nakatint malinaw. Basta gamitin yung dashcam, yung
F24 o kaya F11 Plus. Yan, malilinaw yan. N96. Yan, kahit nakatint kayo, malinaw. Ayan, ayan na yung kinabit natin na QCY F24 sa Honda CRV. Ito yung ayan, front camera, tapos back camera. Ayan, meron na siyang ano, yung BSD, blind spot detection. Ayan. Ayan, front camera, back camera na igagalaw yan. Ayan, medyo malabo kasi yung camera ko. Ayan. Ayan, front and back camera yan. Na-adjust naman yung brightness niyan. Ayan yung front camera niya. Ayan. Tapos back camera. Nagagalaw rin kung gustong itutok. Pwede mong ibaba, pwede mo itaas. Tapos pwedeng double sila. Tapos meron pa yung plastic na ano, na isa. Alisin nyo na rin para mas malinaw. QCY F24 front and back camera nagre-record. Tapos ito yung memory card na ilalagay natin, 32GB na SanDisk. Ayan, pagka maglalagay kayo ng memory card sa dashcam, kailangan yung original. Huwag kayong maglalagay ng fake kasi may mga nabibiling fake na ganito. Pag nilagay nyo sa dashcam, maghahang lang yung dashcam nyo, pwede pang masira. Tapos malalaman nyo naman original pagka meron siyang QR code na i-scan. Ayan, tapos yung price nito medyo mataas kaysa dun sa mga fake. Pagka mura, sigurado ano yung fake yun. Ayan. Kailangan yung original kasi etong dashcam namimili talaga to ng ano, ng memory card na ilalagay. Ayan, kaya class 10, tapos yung speed nya 120. Class 10 yung lalagay nyo. 32GB yung ilalagay natin. Kaya kahit 32GB naman yung ilagay, auto delete naman to. Na di-delete naman niya yung mga record na una. Pag puno na yung memory card mo, dinidelete niya na kusa yung mga una mong na record. Ayan. Ayan, ito yung memory card nya. Ilalagay na natin. Ayan yung lagayan ng memory card nandito sa taas, katabi nitong back camera. Ayan, nakaganyan siya. Tapos pupush nyo lang, maglalak na yan. Ayan, hindi nyo na kailangan alisin yung, ano, yung memory card kasi meron naman tong wifi apps na pwede nyo kunin yung mga na-record nya, ilipat sa phone. Ayan, yan yung kuha nya. Pag swipe nyo, lilipat siya rear, for double. Ayan. Naya up and down yan. Ayan yung front. Ayan, meron siyang ADAS, tas may blind spot detection. Ayan, tas meron sensor. Voice recording, pwede mo off. Medyo malabo kasi yung camera ko. Ayan. Tapos pwede ka mag-stop ng record, pwede ka mag-playback. Ayan, andyan lahat. Ayan. Driving recorder, smart driving, file management, lahat ng na-record mo mapapanood mo dyan. Ayan, meron siyang setting ng dashcam. Ayan. Yung file management, lahat ng na-record mo, ayan, dyan mo mapapanood. Ayan. Ayan. Video F, video B, lock videos, photo. Yung video F, lahat ng record sa front, dyan mo mapapanood. Video B, lahat ng na-record mo sa likod, nandyan din.
Yan. Meron siyang wifi apps. Yan. Makikita nyo naman dito yung wifi app niya. Yan. Da-download nyo lang yan. Pag na-download nyo na, punta kayo sa wifi setting nyo. Connect nyo yung wifi ng phone nyo sa kanya. Ayan, search nyo yan. Kailangan naka-color green to para alam nyo naka-open yung wifi. Kasi pag naka-close yung ano na yan, hindi nyo siya ma-search. Ayan. Kailangan naka-green para ma-search nyo siya. Pag connected na yung phone nyo sa kanya, punta ka na ng application, lalabas na yung mga record niya, yung mga na-record niya. Tapos pwede nyo nang i-download sa phone nyo, ilipat sa phone nyo. Ayan. Tapos pag connected yung phone nyo sa kanya, hindi nyo siya makakontrol. Ayan, bali off nyo na lang ulit yung wifi para mag-disconnect sa phone nyo. Tapos makakontrol nyo na ulit yung dashcam. Ayan. System setting. Ayan. Pagka kinunik mo naman yung phone mo sa apps nito, automatic magse-set na yung date and time. Ayan. UCY F24. Ayan. Medyo madilim na kaya malabo na yung camera ko. Ayan. UCY F24 kinabit natin sa Honda CR-V. Ayan. Easy installation lang yun, pang DIY. Kaya-kaya nyo install. Ayan. Ayan yung camera niya. Doon lang natin siya in-install. Ayan. DIY installation. Ayan. Nasa inyo naman yan kung gusto nyo ikabit doon sa may labas. Pero itong install na ginawa ko ngayon, kayang-kaya nyong gawin. Ayan. Madali lang install. Ayan. Sa mga naka SUV, halos lahat ng SUV magkakaparehas naman sa kanya ko kinakabit yung iba. Ayan. Parehas lang install lang yan. Ayan, magkakaparehas lang sila ng salamin sa likod kasi flat. Ayan. Pagka mga sedan naman, sa labas ko nilalagay. Ayan. Pag mga SUV o van, pwede yan sa van. Ganyang install din, kayang-kaya nyo. DIY lang. Ayan.